Ngayong gabi, Posible bang magamot ang sakit na lupus? matapos ang 34 years na pagsasama, mag-asawang Helen at Napoleon nagkahiwalay. Posible pa bang magkabalikan? Am I submissive or unstable? Posible bang magbagong buhay si Andrea na nalito sa kanyang identity? Tunghayan ang mga kasagutan sa Walang Imposible! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Felici, anong mahirap na sitwasyon sa buhay mo na parang imposible pero naging posible? Siguro yung syempre when I homeschooled my kids, 4 sila. Diba? Parang nung umpisa sabi ko, oh my gosh, hindi ko talaga to kakayanin, Pero tapos na. Amen. Amen. 2, may asawa na. Wow, ha? 2 nasa college, patapos na yung isa. So, God's grace talaga. Amen. Amen. God's grace. Tulad mo, meron ding imposibleng sitwasyon sina Helen at Napoleon. Matapos ang mahabang taon nilang pagsasama, nauwi ito sa hiwalayan. Posible pa kayang magkabalikan sila? Maybe, pero ano ba ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay? Alamin natin sa kanilang kwento. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang maalis? Sa dapit hapon ng iyong buhay, maaatim mo kaya ang mag-isa? Katanungan ito ni Helen na maghiwalay sila ng asawang si Napoleon matapos ang 34 na taong pagsasama. For 34 years, am I submissive, stupid, or unstable? Verbally abusive ang husband ko sa akin. That's all I can say. I'm not physically abused, pero yung verbal abuse, it hurts. Lumalalim yung sugat every time you feel you are worthless. Nagdesisyon ako na para makagain ako ng respect sa sarili ko, I want to be alone. Bagamat nasaktan, ipinagdarasal pa rin ni Helen ang asawa. Ang panalangin ko noon, hindi yung kami ang mag-reconcile, kundi siya at ang Panginoon ang mag-reconcile. He is lost with his relationship with the Lord. Kasi kung alam niya ang relationship niya sa Panginoon, makikita niya rin kung anong wife meron siya. So, yun yung prayers ko for him. Sa gitna ng masakit na hiwalayan, kinailangan ni Helen ang taong kadamay, makakatuwang at gabay. Natagpuan niya ito sa 700 Club Prayer Center. I'm so thankful may prayer center. It's like I have a family. It's like ang prayer life ko is like a teleserye. Kasi minsan papakinggan nila ako, ihintayin mo nila ako matapos umiyak. Then yung kausap ko, alam ko umiyak din. Then pag kino-comfort nila ako, I felt Panginoon din ang comfort sa akin. Kasi hindi ka naman makakakausap ng ganun lang tao Ang hindi alam ni Helen, unti-unti ding binabago ng Panginoon ang asawa. Dahil sa paghihiwalay, napaisip ang asawa sa mga nagawa. Kailangan ko suyuin yung asawa ko. Ayokong ng ganitong setup. Kailangan kong ibaba yung ego ko, kausapin ko yung misis ko, asawa ko, para ligawan ulit, parang ganon, para magkaintindihan kami. Dumulog at nanalig sa imposible. At ang imposible, naging posible dahil sa kabutihan ng Panginoong Diyos. Talagang nanliligaw siya ulit. Andyan nga, pakainin ako sa Chinese restaurant, o-order ng pizza, nagme-message ng I love you. Feeling ko, tuwing nagme-message siya, parang ang haba ng hair ko. Nakipag-reconcile siya sa Panginoon. And the Lord gave him wisdom, paano ang gagawin niyang pagre-reconcile. Unti-unting nanumbalik ang nawalang pagmamahal ni Helen sa asawa. Isang bagay na tanging si Kristo lamang ang makagagawa. Ang maibalik ang nasira ng kasalanan at muling pasibulin ang tunay na pagmamahalan. Thank you, Lord, sa amazing grace. Kasi hindi ko nakita ang husband ko like this before. And every day, He's transforming my husband. Amen and amen. Only God can transform our hearts.
'Di ba, Mari? Talagang sometimes you think na you can do something about it, 'di ba? Pero talagang it's really prayers and the Lord's mercy. Amen, amen. Yeah. And we really need to understand kung gaano kalalim yung kailangan ay gawin ni Lord, no? Yeah. Kasi it's a habit na kay Napoleon at it's really a mindset, no? Kung galit siya ng ganon, kung ganon ang trato niya sa asawa niya, ibig sabihin may galit siya. Yeah. So yun muna, kailangan ungkatin muna ni Lord. O ano yung itong galit na to? Saan ang galing ito? Paano natin ayusin? And then the Lord heals. Yes. That's how the love comes out. Yung pag-court niya ulit kay Helen, Yes, di ba? Kailangan talaga si Lord ang gumawa. Talagang imposible po sa atin talaga tayong gagawa, hindi natin kaya. Oh, hindi lang, meron nagsabi, you don't only make conclusions, there has to be conviction from the Lord. Yeah. Tunay na walang imposible sa ating Panginoon. Kahit gaano kawasak ang ating buhay, kaya niya itong ayusin at bigyan ng bagong kahulugan. Totoo yan. Sa kwento ni na Helen at Napoleon, nakita natin na hindi hadlang ang nakaraan at hindi rin sukatan ang hirap ng sitwasyon. Dahil kay God, may panibagong simula kung handa tayong magmahal, magpatawad, at magpakumbaba. Amen and amen. At tulad ng sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new is here. Ipinapaalala sa atin na kay Jesus may bagong buhay at bagong simula. Kung ikaw na nanonood ngayon at pakiramdam mo ay nasa imposible kang sitwasyon sa pamilya, relasyon, o personal na buhay, gusto naming ipaalala na may Diyos na kayang magbago ng puso, maghilom ng sugat, at magbigay ng bagong buhay. Hindi aksidente na pinapanood mo ito ngayon, kapatid. Maaring ito na ang sandali kung saan inaabot ka ng Diyos at inaanyayahan kang lumapit sa Kanya. Kung handa ka nang tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, samahan mo kami sa panalangin na ito. Pray this prayer wholeheartedly with faith. Panginoon, maraming salamat dahil higit ka sa anumang aming hinaharap ngayon. Higit ka sa aming mga kasalanan, Panginoon, dahil ito ay iyong binayaran sa krus, Panginoon. Ang hindi namin kayang bayarin, binayaran mo, Panginoon. You took our place on that cross. At dahil doon, meron kaming kapatawaran. Lord, lumalapit ako sa iyo. Marami na akong nagawa, nasabi, naisip, na hindi kalugod-lugod sa inyo. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Gusto kong magkaroon ng bagong simula. Panginoon, mula ngayon, ikaw na ang magmamaneho. Ikaw na ang Panginoon at tagapagligtas ko, Panginoon. At naniniwala ako, Lord, na ikaw ang magbabago sa akin, Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, may pag-asa ang buhay ko, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. In moments of crisis, your generosity delivers medical care, inspiring stories of miracles, and a tangible experience of God's love. For your donation of 1,000 pesos or more, you'll receive audio streaming access to I Have Walked with the Living God, the powerful audiobook by CBN founder Pat Robertson. Hear how God moves in life's toughest seasons. The same hope your partnership with CBN Asia brings to people who need God most. Give today and help transform lives. Sa gitna ng mga kwento ng buhay na puno ng pagsubok, isang susi ang dapat nating panghawakan, ang panalangin na
puno ng pananampalataya. Dahil kaya nitong magbukas ng mga pintuan o sitwasyong tila'y imposible. Kasama natin ang Diyos na handang makinig at kumikilos sa ating buhay. Kaya sa segment na ito ng Push Pilipinas, Pray Until Something Happens, hinihikayat namin kayo na ipagkatiwala sa Diyos ang inyong mga alalahanin, pangangailangan at mga imposible sa buhay. Tama, tulad ng mga prayer request ng ilan nating kababayan. Sana makasurvive yung mga tatrabaho sa mga transportation sector. Kasi mahal yung gas. Sana makatawid sila sa everyday needs and that's Nagmamahal na rin yung mga pamasahe ngayon. So, sana lang taas sahod din mga ganun po. Kasi kami nasa private sector kasi kami. So, kailangan din po namin yung mga gaya namin mga empleyado, kailangan din pantay din sana yung pagtaas ng mga bilihin kasi halos lahat sa pamasahe bilihin pero yung sahod nanatili pa rin na ganun po. Saan po bumalik yung dating presyo no? Dati, sa gasolina. mahirap po ang buhay talaga. Opo, doble po yung sa gasolina ngayon. Bali, nagdoble yung gastos. Yung maayos na buhay, may nakakain araw-araw, maayos sa trabaho ng asawa ko, sa anak ko, sa lahat naman, all peace. Kaya sana po mataas na rin po yung mga bilihin or kung ano man kung ano. Kaya sana tumaas din po yung sahod ng tao, ganyan po. Kasi po yung iba medyo nahihirapan po eh. Commuter, ganyan. Like, yung mga panggastos nila napupunta pa po sa pagbabayad ng mga ng transportasyon nila, ganyan po. Eh, sana naman po kahit paano madagdagan na rin yung mga ibang tapos sa ibang sektor ng trabaho ganun, maliliit lang po yung sahod. Siguro po, kung may papalalangin po, sana po maging maayos na po yung bansa natin kasi medyo hindi na maganda ang nangyayari sa mga katulad ng gasolina. Una-una, lagi natin kailangan yan eh. Bilang ako, tricycle driver, pinapalangin ko na sana na maging maayos tayo lahat. Huwag na tayong, minsan, dinadagdagan lang nila yung permission ng ginagawa nila sa Pilipinas eh. Imbis na tutulong sila, hindi, na may permission rin sila eh. Kumbaga parang, yung inflation rate natin, di ba, pataas ang pataas. Kumbaga hindi sila gumagawa ng action. Di ba, napaka-simple lang naman yun, di ba? Magkaroon ng provision pa. Kasi hindi ko control itong mga at least magkaroon ako ng Lord provide me a provision para makasurvive sa current state. And also siguro for our leaders na kumbaga is promote peace and hopefully ma-resolve yung mga conflict. Siguro na masolusyon yung problema po natin, lalo na sa mga may gera pa sa ibang bansa. Alam mo, Felice, naalala ko kaagad yung this is medyo before your time, pero nung 70s kasi, nagkagera din sa Middle East at nakapila kaming lahat sa gasolinahan. Hindi tulad ngayon, makakabili ka ng gasolina, ang mahal nga lang, di ba? Pero dati, dahil putol talaga ang supply ng gasolina, napaka-restricted talaga. So, I don't remember yung presyo kasi bata pa ako noon, pero I'm sure tumaas yung presyo tapos wala pang mabili. Wow. Rasyon, tama. Yes. So, it's a flashback to that time. Pero ang pwedeng mangyari ngayon, and that's my fervent hope, no? The minute na ma-resolve nila yung problema, at feeling ko malapit na ma-resolve yung issue sa Strait of Hormuz, bumaba na today. As of bumaba na ng konti. Pero sana tuloy-tuloy na yun, pababa na pababa. At pag natapos ito, no? Sabi ko kanina, number one source of oil in the world, Venezuela, hawak na ng Amerika. At number 4, oil resources in the world, Iran. Pag naayos yun, mas marami na ngayong langis ang nasa open market, bababa ang presyo ng gasolina. Ay, sana talaga. Kasi domino effect. Kaya kailangan na nating ipanalangin. Solusyon yun. Kasi pag bumaba ang presyo ng gasolina, bababa ang transport cost. Pag bumaba ang transport cost, bababa ang presyo ng lahat ng bilihin.
So hindi na kailangan itaas yung sahod kasi hopefully, no, ang kailangan natin gawin is gobyerno, tama na sa taxes. Okay. Sobrang taxes nila. Okay. Okay, so let's pray. Let's pray. Let's pray. Panginoon, maraming salamat at ikaw, you are the one in control of everything. You are a sovereign God. Alam niyo po ang punot dulo ng mga sitwasyon na ito, Panginoon. Nakikita mo ang mga pangangailangan ng aming mga kababayan, Panginoon. And Lord, naalala ko itong dasal na to. Huwag niyo kaming pagyamanin na makakalimutan namin kayo. Yes, Lord. Huwag niyo naman po kaming pahirapan na magkakasala kami, Yes. Panginoon. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Lord God, bless us Yes. para makita namin ang iyong katapatan, Yes. Panginoon. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Kung kayo rin ay may prayer request or answered prayers, narito ang aming prayer center representatives para umalalay, ipagdasal kayo o samahan kayo sa pasasalamat sa ating buhay na Diyos. You can call us at 873-70700 or send us a message through the 700 Club Asia Facebook Messenger. You can also post your message on the 700 Club Asia's social media platforms. Baka sa susunod naming episode, ang message nyo naman ang aming bibigyang pansin dito sa Push Pilipinas portion. Samantala, ano ba ang sakit na lupus? Posible ba itong gumaling? Alamin natin yan sa kwento ni Nice sa ating pagbabalik. So, stay with us. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinag-pray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, Tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at Written in Stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Nangyari kay Nes ay kakaya. Po ng doktor na ganyan nga po may sakit. Times ginamit ko ang story. Pwede na rin ako mamatay. Sa murang edad na 10 taon, na-diagnose si Nice na may sakit na lupus. Ang lupus ay isang klase ng sakit na kung titignan mo, nandoon siya sa immunologic or rheumatic disease. Isang sakit na parang hindi alam nung katawan protektahan yung sarili niya. Common siya sa female. Sa kanya, ang nakita namin heart, fever, skin, tapos yung mga ilang parameter sa dugo. At that time, madali siya mapagod. Meron siya mga pagkakataon na biglang nahihilo. At sa murang kaisipan, wari nauunawaan kung gaano kagrabe ang kanyang sakit. Sa halip matakot o malungkot, mapayapang tinanggap ang masamang balita. Ready na rin akong mamatay para kay Lord dahil alam kong siya ang makakasama ko sa heaven. Sa ospital ay nakilala niya si Aller, 4 na taong gulang na bata na may leukemia. Dito lumabas ang talentong kaloob ng Diyos kay Nice, ang pagpinta. Sa pamamagitan ng taglay na talento sa sining ay in-encourage ni Nice si Aller na huwag mawala ng pag-asa. Ang piniin ko po ay flowers na may mga words na nakalagay, don't ever give up and always just have faith in God. Subalit makalipas lamang ang 4 na araw, namatay si Aller. Ibinuhos ni Nice sa pagpinta ang kanyang pagdadalamhati. Sa gitna ng kalungkutang nadarama, ay puro kasiyahan naman ang ipinipinta ni Nice. Ang painting na ito ay abstract. Pinapakita nito kung gaano ka-colorful ang world natin pag ang Lord ay nasa puso natin. Dahil sa lubhang napalapit si Nice sa pumanaw na si Aller at sa likas na rin kagandahang loob nito, nagkaroon ng dalahin sa puso si Nice na tumulong sa mga batang may leukemia.
Ginamit ang kanyang mga paintings upang makapaglikom ng salapi. Sa tulong ng mga taong nagtiwala sa kanya, isang art exhibit ang idinaos. 60% sa kinita ay ibinigay sa Leukemic Indigents Fund Endowment o Life Foundation na siyang tumulong sa kaibigan niyang si Aller at sa marami pang pasyente. So ang contribution ni NICE sa aming foundation ay nakapagbigay ng pag-asa sa mga batang may sakit na leukemia at sa kanilang pamilya rin na nag-aalaga sa mga batang ito. Bukod sa sariling karamdaman, di nakakaligtaan ni Nice na ipagdasal ang kapwa may sakit. Ang mga panalangin ko po sa mga may sakit ay wag po silang bibitaw kay Lord, tsaka alam kong hindi sila bibitawan ni Lord. Tsaka po sana po unti-unti silang gumaling katulad ko. Si Camille na isa ring lupus patient ay isa lamang sa marami niyang pinalalakas ang loob at binigyan niya ito ng kanyang painting. In-encourage ko po siya na wag mawawalan ng faith, tsaka si Lord hindi niya kami pababayaan. Ang nalalabing kita sa art exhibit ni Nice ay ibinigay niya sa simbahan at sa mission ng Chosen Generation. Dito sa foundation na ito is tinutulungan yung mga taong may sakit sa kanilang medication at confinement. And partly, tumutulong din siya sa mission. Minsan ay naitanong ng ina ni Nice kung bakit siya tumutulong sa ibang may sakit, gayong may karamdaman din naman siya. Ang sagot ni Nice ay tumimo sa kanyang puso. Alam ko na ginamit lang ako ni Lord as instrument bilang tulong sa kanila sa mga pangangailangan nila. Ang gusto ko pong maalala sa akin ng mga tao ay hindi po ako nag-give up kay God at palagi po ako nagkaroon ng faith. At gusto ko din pong magkaroon sila ng faith kay God na kahit anong problemang daanan nila, tandaan lang nila na mas malaki yung napagdaanan ni Lord dahil mahal niya tayo lahat. Ang labis na pagtitiwala ni Nice sa Panginoon ay nagbubunga ng maganda. Sa ngayon, mas maganda na siya and we are seeing improvement. Nagbabawas na kami ng gamot. Sa murang kaisipan at sa gitna ng malubhang karamdaman, alam ni Nice na may magandang plano ang Diyos sa kanyang buhay. Ako po si Nice, once a patient, now a painter for the glory of God. Paano nakilala ko yung host doon na may hawak ng microphone? Ikaw Looks talaga. familiar. No, grabe. She's so young and yet how inspiring. Amen. You know? Nice is now a full-time artist who teaches painting and creates art with purpose. And she collaborates with Embrace Project Organizations Incorporated, supporting children with cancer and chronic illnesses through art. She is the founder of Nice Art PH, mentoring aspiring artists and connecting them with collectors while conducting workshops and partnering with organizations and galleries. And she also serves as head art instructor of MAD, Make Art Different. Ay, gallery pala yun, gallery. And a meaningful part of her journey, since 2019, she has no longer been taking medication for lupus. Tunay na walang imposible kay Lord. Amen! Kaya anumang pinagdadaanan mo ngayon, maging sa kalusugan, relasyon, o personal na laban, manatili kang kumapit sa Panginoon. Dahil sa Kanya, ang imposible ay nagiging posible. Tama, sabi nga sa Lucas 1:37, for with God, nothing will be impossible. At katulad ng buhay ni Andrea na ating itinampok sa Tanikala noong Holy Week, mula sa pagkalito sa kanyang identity at magulong pinagdadaanan, walang imposible kay Lord. Inayos at binago niya ang buhay ni Andrea, kaya nalikha ni Andrea ang awiting ito bilang alaala ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Enjoy this song and take a moment to reflect on a life surrendered to God. Here is Ako'y sa iyo. Sa isang saglit biglang nawala, na para bang pinunitan lahat ng sakit na sagot ang bakit ang araw ay balik. At sa aking kinalalagyan,
Hi, this is Andrea Badinas, and I pray that my song Ako'y Sa'yo ministered to you and reminded you of God's grace and transformative love. This song was made possible because of the support of those who partner with Reverb Worship and CBN Asia. If you'd like to help us continue creating this kind of music, we invite you to partner with Reverb Worship. Visit cbnasia.com/give today to support the ministry. Alam ko na dito ko galing, tapos ito na naman, pati pamilya ko masisira. Kaya lang wala akong enough na lakas para i-resist yung temptation na nasa harapan ko. Mahirapan ako huminga. Tapos masakit itong dibdib ko. Pag na-introvert ka kasi, nasa mindset na po natin na 50-50 ka na. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo, kung makakauwi ka pa ba ng buhay ka.